Itong ablihan na itong mga Biblia sa Psalm 100, sa Psalm 34, palihog. Psalm 34, verse 17 to 18. Atong dunganan sa pagbasa, verse 17. Say amen kung nana. Okay, read 17. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Verse 18. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and the spirit as of the contrite spirit. I will bring the message this morning, how to overcome discouragement. Let's pray. Magampota. Dalaygon mahimayaon buhi na mga Diyos. Salamat o Lord, hindi nga lain na sad nga kabuntagon no Lord, nga imong gihatag o Lord sa mga kinabuhi. Salamat o Lord sa privilege. Ngay Lord, ika Lord, nagagamit na sa kanak o Lord, sa pagbahin-bahin sa mong pulong Lord. Sayod ka Lord, nga wala dyan ko Lord, zero ko sa imong tubangan Lord. Pero naghangyo ko Lord sa imong Holy Spirit within us Lord, nga ma-minister na mo Lord. Hangyo ko sa imong gahom Lord, nga mulihok Lord sa mga taliwala. Itago uso ko sa cross Lord, nga dili ako makita, kung dili ikaw lang Lord. Lord, tabangin ko Lord, tungod kay ako Lord, sayod ka Lord, nga wala ko igong capacity Lord, sa pagbahin-bahin sa mong pulong. Apan naghangyo ako Lord, sa mga gahom, nga kami Lord, makakaon Lord, ni kapuntagon. In Jesus' name, amen. Please be seated. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out all their troubles. How to overcome discouragement. No? Ang discouragement, higalaysoon, usani kadako kaayo nga kaaway sa atong life, higalaysoon. Gani, kung dili ni nato makontrol o dili nato madil og tarong among discouragement, higalaysoon, pwede ni higalaysoon muguba sa atong pamilya. No? Muguba sa atong relasyon, mukat off sa atong kinabuhi higalaysoon, andin muguba ni sa atong relationship higalaysoon. Ang discouragement higalaysoon, pwede ni siya mukawat sa atong pagtuo. Pwede ni siya mukawat sa atong paglaom, o makaapekto ni siya ang discouragement higalaysoon sa atong commitment nga sa Ginoo. Amen? Ang discouragement higalaysoon, mura ni siya gilanat. No? Mura niya gilanat, dili ni mao ang main problem. Actually, doon na something problema nga atong lawas si galaysoon. Kung doon na problema, muriak ang atong cells si galaysoon, and then hilantan na yun ta. No? Mao ni ang discouragement ni galaysoon. There is something wrong higalaysoon sa atong life. It could be sa atong thinking, it could be sa atong principle, o sa atong emotion higalaysoon. So ang discouragement higalaysoon, kung dili ni nato mahandle og tarong higali, if we cannot handle properly, biblically, spiritually higalaysoon, posible ni ang discouragement mo damage ni sa wala nato ga-expect. Amen? Now, ang discouragement higalaysoon, ang common causes higalaysoon sa discouragement, mura ni siya o kanang grabe ni mong effort ba, no? Grabe ni mong effort, grabe ni mong trabaho, overtime, sidelines, and then, later on, kulang lang gihapon ng income. Discouragement. Amen? When it comes, higalaysoon, ngadto sa games, grabe ni mong practice, sacrifice ka higalaysoon, and then, after sa duwa, field day. Discourage na po. Amen? Discouragement. And now, when it comes sa mga young people, normal rami sa mga young people, bagibog-ibog. No? No? So, once maibog ka, kaparihar sa ginamog edad sa mga young people, grabe ni mo effort, no? Palit kag chocolate, palit kag bulak niya, butangan pag mo ang bulak o profile picture sa ginikanan, no? Haron lakas ka, haron sugton ka, di ba? So, ihatod nimo ito, discourage, nga naman, tungod kay basti di ay, no? Discouragement ni galaysoon, daghag mga discouragement, mga causes si galaysoon, amen? Now, when it comes sa kaning bagong minyo, no? Mga bagong minyo, labi ning wala pa, ning bago pang nag-uyam na minyo dayon, grabe adjustment ni galaysoon. Daghag mga discouragement tungod kay nakalalain tag kinaiya. Nakalalain tag batasan ni galaysoon. Wala nato siya na identify gyud, no? No? Kasagaran baya sa base pa sa study sa ato mga Bibles scholar ni Bible nga one schooling sila naay mga temperament, no?
na gitawag og sanguine, na gitawag og phlegmatic, melancholic og choleric, no? Nya kanang sanguine kung makaparis mong sanguine kayo yawa na. Bisa pagbutangan ang imong ang baa og electrical tip, kitchiton pa na, no? Kanang sanguine bitaw. Kay may man siya mo ba tapi, no? Nya ang makabana mo og sanguine nya maligo na patakal naglabay spray, no? Mailan na nimo ang sanguine, no? Maligo, labay lang dito, pahugasa plato. Di ba? Magsakaw lang kaldilo ug ang plato, wagid. Way proper arrangement, no? Pero mao na nga ang asawa maugtas, madiscourage sa niya kung bana oy ka. Wa by arrangement na niya, labi ang asawa kay melancholic, kuan kay proper arrangement kay ba, no? Kini amo Paris pagka-Paris na murag may pagkasangwin man ko, gamay rapod. No? Problema ko ani kay naa ni sa pagka-melancholic, kay basta mo decision ko dugayaging musugot. Hunaon pa na niya, murag mo hinungdan sa away nga gusto ko nga ipursto na nga project, pero hunanaon pa man na niya. Na matang mo accept na lang ta, i-adjust na to kay naka-built-in naman, ano? No, mao na kinahanglan ni Galayson, no? Adjust na lang jud ko kay mag-away man gid mi, no? Discouragement, no? Nya ari ka sa kanang mga kuwan, kanang sa una hilig mi dag pamista, no? Mao ni nakaupaw na ko. No? May pagkasangwin ko, di jud kay ko mauwaw. Akong kuyo kay melancholic man, mag-iwawon man kayo. Nay, ngaon, imbitara mi kaon ba? Karon kay bisag gutom na kay sa ay busog pa mi. Di naka-decide no nang among yadto ang gipakaog biskin di. Perti nang ang resulta nga tangtang after 1 week. Mo ni nung da, no? So lisod ning at kinahanglan tag i-adjust, kinahanglan nato i-identify nato, no? Naatay nagkalilain magkinaiyay kila maunay importante kila nga ma-identify nato. Bisan diri sa church, no? No, di ta kanahan niya, di ta kanahan niya, kalalain matagbatasan. Mabita nga buduol ta sa Ginoo, haron atong masabtan ang nakalilain nga kinaiya, haron ma-overcome na nato higaligsoon. Amen? Mo na kinahanglan ni higaligsoon. Now, ang kining kuan galay, ang discouragement galay, wala ba yan ni gituyo sa Ginoo? Wala ni gituyo sa Ginoo eh. No? Gialaw lang ni sa Ginoo haron makarealize ta nga we are not perfect, no? Nagkinahanglan ta Ginoo. Amen? No? Normal man ang ma-disappoint ka, pero it is a wrong choice kung imong dadon sa ngadto sa discouragement. Amen? Now, sa Bible galigsoon, na ako'y nakita sa Bible when I read the Bible, there are two persons galigsoon, they are members of the 12 apostles. No? Si Judas o si Peter. Actually, both of them are the same offense. Rebellion sila. No? Si Judas si galigsoon, atong basahon ni galigsoon sa Matthew chapter 27 para malangan ta. Amen? Matthew 27. Ha? Matthew 27 verse 3. Ningon dira. Verse 3. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver of the chief priests and the elders. No? And sa verse 5, galigsoon na ba? And he cast down the pieces of silver in the temple of the departed and went and hung himself. So nakita na ito galigsoon, nga si Judas si galigsoon, gibaligya niya si Jesus Christ si galigsoon og 30 pieces of silver, which is equivalent sa ato karon nga sweldo 9 months salary. Amen? 9 months salary sa equivalent. So tungod siyang gibuhat ti galigsoon, si Judas si galigsoon, na-disappoint siya. Na-disappoint siya ti galigsoon. Og tungod sa mong disappoint ti galigsoon, dili siya makatuoy galigsoon nga nabuhat na niya ni Jesus Christ si galigsoon. Og tungod niya na galigsoon, ang maong disappoint ti galigsoon, nadala niya ngadto sa grabing discouragement.
Og mo hinungdan higala igsoon, si Judas higala igsoon, ni palayo siya, ang you know the story, higala igsoon, nga ni end up ni sa sa pagkikog higala igsoon. No? Oh? Nagpakamatay siya galing tungod lang sa iyang grabbing discouragement. Oh? Si Peter higala igsoon, the same offense, rebellion higala igsoon, wala man tuod niya gibaligya higala igsoon, si Jesus Christ, apan higala igsoon, gibetray niya si Jesus Christ 3 times. Nipasalig biya siya sa Ginoo ni Jesus, ni siya, Lord, kung patyon ka, magpakamatay sad ko. Lord, kung dakpon ka, magpadakop sad ko. No? Grabe ang pagpasalig niya galigsoon. Apan gidinay niya 3 times si galigsoon, si Jesus Christ si galigsoon. Amen? So, sa dihang gidakop si galigsoon, si Jesus Christ, according sa story galigsoon sa Bible, wala siya nahimo. O tungod ti galigsoon sa tungod kay wala man siya nahimo, na disappoint si Peter galigsoon. Tungod sa disappoint ti galigsoon, mihatod din niya ngadto sa grabbing discouragement, and then nibiya siya, nibalik siya sa kalibutan. Di ba? Inana man ta? Once madiscourage ta, balik ta sa beer pa day. Disco pa, no? Sugal, no? Inana tayo galigsoon, no? Basta madiscourage ta, balik ta sa kalibutan, no? Apan good thing so Peter galigsoon, wala siya nagpabilin sa discouragement, kundi ni rise up above siya galigsoon, gi-overcome niya ang maong discouragement, nibalik siya sa pagpangalagad diha sa Dios galigsoon. Amen? That is why gidala na ko ang mensahe galigsoon, how to overcome depression ni galigsoon, how to overcome discouragement. Amen? Now, number 1 ni galigsoon, ato makita diha, naingon siya, we must have a real conversion. Nganong importante man igaligsoon ang real conversion nato igaligsoon? Ano man? According sa Bible igaligsoon, ato mabasa diha igaligsoon sa Ephesians chapter 1 verse 13. Naingon diha, paliw ko Brad. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the words of truth, the gospel of your salvation, and the whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Meaning to say, ang the Holy Spirit higaligsoon ni sealed ni nato. Wherever we go higaligsoon, ang Holy Spirit naka-built in nato. The Holy Spirit dwell in us, napuyo nato higaligsoon, ug ang Holy Spirit higaligsoon, aduna ka na yung mga bunga. There's a fruit of the Holy Spirit higaligsoon within us. That is why atong mabasa igaligsoon sa Galatians chapter 5 verse 22, ato kini explain tarong haron atong masabtan ni galigsoon ang discouragement galigsoon. Amen? Now, in Galatians chapter 5 verse 22, but the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith galigsoon. Now, kung manaa ka si discouragement galigsoon, it is impossible for you higaligsoon nga mo cut off ka sa imong life higaligsoon because the Holy Spirit dwell in you. Yeah. And there's adunay mga bunga higaligsoon. Muubos man ang imong pagtuo higaligsoon, apan dili gyud na mawala higaligsoon ang pagtuo. Kaya ang pagtuo seeds ka na nga gibutang sa ato kasing-kasing higaligsoon. Amen? And that is why higaligsoon, I believe higaligsoon nga si Judas higaligsoon, this is a genuine save higaligsoon kung kinakaya niya sa pag-cut off sa iyang kaugalingon higaligsoon. And I believe galigsoon, si Judas galigsoon, igo lang siya nakakaplag galigsoon sa door of salvation, apan wala siya nakasulod sa kaluwasan sa room of salvation ni galigsoon. And it is confirmed galigsoon that particular passage galigsoon. Amen? And now, dili lang Holy Spirit galigsoon, gi-promise diya galigsoon, kundi nagyon ng Bible galigsoon, once we receive a genuine conversion, nagyon ang Bible galigsoon sa John 1:12. Palay ko, Brad. John 1:12. But as many as receive him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Higaligsoon, we become the son of God. This is our identity. O gigaligsoon, dili na nato kalimtan nga identity. Bisag asa taway, tung kay maunay ginaatake ni Satan higaligsoon kadunay. Gani atong mabasa higaligsoon sa Matthew chapter 4 verse 13, even Jesus Christ
giatake ni Satan ni Galaigsoon, ha? Mateo chapter 4 verse 1 to 3. Then was Jesus led up the spirit into wilderness, be tempted of the devil. Verse 2, Brad. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. Verse 3. And when the tempter came to him, he said, if, look at the construction ni Galaigsoon, if thou be the sons of God, command that these stones be made bread. The construction ni Galaigsoon, kung ikaw, anak ka sa Diyos, buhata ang batugpan, no? Mao na ginatake gala ni Satan ni Galaigsoon ang atong pagkaanak sa Diyos. Mingon si Satan, kung anak ka sa Diyos, miserable malagi ka. Anak juga ka sa Diyos. Kung anak ka sa Diyos, ampo. Wa malagi ka tubag ka lagi, no? Wan si Galaigsoon kada ang atake ni Satan Galaigsoon, murag mawa ang atong beneficial Galaigsoon. Mana nga always remember Galaigsoon nga ang atong pagkaanak sa Diyos si Galaigsoon. Ang atong pag-aanak si Galaigsoon, doon na tayo authority to cast out demon si Galaigsoon. No? Doon na tayo authority, kitagaan ta nga power ni Galaigsoon. Then, ang atong relasyon ni Galaigsoon, dili yun maputol. Nga kitagaan ta, katungod ni Galaigsoon, sa mga manununod ta sa Diyos si Galaigsoon. Amen? Just like the prodigal son ni Galaigsoon. Ang prodigal son ni Galaigsoon, sa nilaya siya, then, niabot niya, nag-attack man siya sa mga friend ni Galaigsoon. No? Na-discourage siya. One thing si Galaigsoon, he come up to his senses si Galaigsoon, na-realize niya, nga mubalik na lang ko sa akong amahan. Mangapay na lang ko katabang, tiyaw man na. No? Once inana na ang discouragement ni Galaigsoon, nawaan na imong living of standard Galaigsoon sa imong life ni Galaigsoon. Amen? Muna nga mangapay lang siya katabang. Anak siya, pero mangapay lang siya katabang. No? Mao nang gina-atake Galaigsoon ni Satan ni Galaigsoon. No? I remember Galaigsoon, doon na story sa tiguang, doon na si anak, buktong anak. No? Ningon ang iyang tatay, dong, doon ako'y rilo, dong, pwede nini mo mapatanaw ngadto sa pawn shop? Ningon ang iyang anak, tay, ato, ambi tayo be. So, gidala siyang bata ngadto sa pawn shop. Pagbalik na Galaigsoon, giingnan niya iyang tatay, tay, ang relo tay branded. Then dawato nila og 5,000. Naingon ang iyang tatay, ang ko lain dong, pwede nimo dadon dito sa jewelry shop. So gidaman tuod sa iyang anak Galaigsoon dito sa jewelry shop. And then pag-abot niya, ingon siya, tay, ang imong relo tay, dawaton tay og 10,000 kay branded niya karaan. So ingon niyang tatay, last na lang dong, pwede dadon ni mga to sa museum. So, gidala siyang anak nga to sa museum. And then, pagdala niya dito, nasyak ang iyang anak tungod kay ang relo, dawaton og 100,000. Kaya nga branded ang relo, and then, karaan, and then mauna lang nag-exist sa tanan nga brand. So, giadto niya ang tatay, tay, 100,000 ang kuha nila tay. So, tuod man, gibaligya sa iyang tatay ang relo ngadto sa museum. Ano man, tungkol kay dito man dapat mahimutang ang relo. Amen? Now, unsay mensahe, kung anak ta sa Dios, naata sa panimalay sa Dios. No? Kung anak ka sa Ginoo na wala ka sa panimalay sa Dios, you are in the wrong place. So ayaw pangita og comfort, ayaw pangitag value kay wala ka sa panimalay sa Dios. Masabtan ng nimo higala igsoon ang comfort, ang value kung ikaw anaa sa balay sa Dios. Dapat atong masabtan ni Galaigsoon nga kita anak sa Dios. Ayaw pagpabilin sa discouragement ni Galaigsoon.
Pinpol na higaligson, wala ka kidesign sa Diyos higaligson, sa discouragement higaligson. Gipakamatyan na kaniya, giulaan na ka sa dugo higaligson, kapila na kay takyataki sa iya dautan higaligson, giludaan, giatakan na kay higaligson, balik sa Diyos higaligson. Si Peter higaligson, wala siya nagpabilin sa discouragement higaligson. Ni-rise up siya higaligson, gi-overcome niya ang discouragement, tungod he is the genuine conversion higaligson, no? Because the genuine conversions bring us to the exact restoration in Galixon. Amen? Mudala na nato. Mahatag na sa atong restoration ni Galixon kung genuine ang atong kaluwasan ni Galixon. Amen? No? That is why Galixon, number 1, di nato ikalimtan ni Galixon, we must have a real conversion ni Galixon. Amen? Now, number 2, di ita maglangan, kay mubo raman gini, we must keep on praying to God. Amen? We must keep on praying to God. Usan ni kapaagi nga ma-overcome na to Galixon ang discouragement. Amen? Now, turn a Bible in Matthew chapter 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Nindot ning basahon diri para mo taas-taas gamay. Amen? Nag-ingon dire, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. Amen? Higala igsoon, wala nag-ingon ang Diyos dool katong mga haruhay. No? Wala katong walay hibukaton, wala sa ingon. Kundi ang iyang gitawag ila igsoon, ang katong nabukatan. Ha? Nabukatan na ba ka sa imong sakit? Dool. Nabukatan na ba ka sa imong negosyo? Dool sa Ginoo. Nabukatan na ba ka sa imong uyab? Dool sa Ginoo. Nabukatan na ba kayo wa kay uyab? Dool sa Ginoo. No? Ang tanan idool sa Ginoo, ang tanan iluhod sa Ginoo. Tungod ka ang pagluhod, ang pagkaampo is not the requirement sa Galixon sa Ginoo, kundi paagi ka na harunta mo saksis sa magpangalagad at sa Ginoo Galixon. Amen. Oh? Di man mo mangayo. Idool na sa Ginoo, labi nang mudahan kay way uyab dire. Pangayuan na sa Ginoo, luhod. Amen? Luhod na. Wa kay balay, luhod. Amen? No? Wa kay sakyanan, luhod. Awa ko, tagaan ko sakyanan. Buslot lang. No? Di na ako nagamito na kung sakyanan kung mag-uwan. Mabasa ko. Amay lang, makadakog payong, pero maginubig lagi sa mga suot. No? Pero okay na. Manigatas Ginoo, no? Enjoy, amen? Pray, no? Ang Ginoo higaligson, proven ang tisti di Galixon. Amen? So sa pagkadto na ko gawas, ato lang ni istorya, no? Para mataas ta. Pagkadto na ko gawas, pag-abroad na ko sa Bahrain, tuon na jud ko nga mao gyud kitoy tubag sa tanan akong pangandoy. Makapalit kog sakyanan, makapaeskwela ko sa akong anak o college, create ko balay kay nag-abang ko sa una. Mahal kayong abang. 2,000. Nadali kay maabot ng buwan ba? Pag-abot dito sa Bahrain, inutang pa yun ako ang plate sa aeroplano. 25,000. Pag-abot, grabe yung discourage na ko. Ano? Ang utana mo. Pag-utana sa ko ninyo. Pag-abot dito, ang akong kontrata, gikuha sa company. Kailang giusab ang kontrata. Pirti na lang gamayag sweldo. Equivalent 20,000 na lang sa Philippine money. Nireklamo ko. Nganong inani mani? Tingin sila, gituyo na nila, nga dako ang kontrata sa Pilipinas dito, pagpadaan nila sa visa, kay para mo pasar sa POAA. Which is dili ko satisfied sa ilang rason. Which is nidool ko og Philippine Embassy. When I spoke to the Philippine Embassy, gikatawan ako kay maoday ko ng paagi kay ang Philippine Embassy dito nagdawat di og under the table sa company. So wala ko choice si Galixon. Nagtrabaho ko nga nagmuktok kanunay discouragement gyud, grabing discourage. Kami day tanan pareha dito maoy gibuhat nila. And then later on pila ka man si Galixon nagtrabaho ko dito. Nahitabo pa gyud ang trahedya. Ang among kauban dito, ang iya ding trabaho diri akyat bahay gang siya diri sa Cebu. Nakapasar na siya dito. Lakas man siya ate.
Pag-abot dito, mukatkat na siya balay. No, maro man siya kay dito, tungod sa kainit, basta way tao ang balay, way aircon, pagngon. Kay para di kuno ka sa kuan. Mao'y gibuhat na dito, nangatkat og balay, nanguha og gold, nanguha og mga alahas. Which is, ang kami nga mga kauban niya, nga naay number niya, high-tech ba dito, dali ma-search ang mga number. Na-trace me, Galaxon, nga na aming number na kauban na mo, normal raman ang natay number ni Brad Judge, na number, no, daghan kayo. Gi-appeal, magdakop, gi-charge me kunayban si Galaxon. No? Gi-charge me kunayban. O dito, Galaxon, grabe ang akong discouragement. Kaingon ko, kadaghan ba sa mga tao, no? Ako pa man, no? Kadaghan ba billions of people si Galaxon, nga nung ako pa na-appealan eh, no? Matoy Galaxon, giblame na ko ang Ginoo. Lord, lainan ni mo, Lord. Trying to blame God. But you know what? When you're trying to blame God, nagka-worse ang problema. Grabe, Galaxon, nag-expect na jud ko nga dili na ko makaulig Pilipinas. Ngano? Tungod kay ang nag-handle sa among kaso, ang parinti ra pod sa complainant. Bisa kung saan na mag-explain, bisa kung saan na maghata og testimony, dili gyud mituhuan niya. After 3 months si Galaxon, wala na jud ko'y maduulan ni Galaxon. Wala, tanan na akong mga kailagi, sampit na ko'y Galaxon. Niluhod ko. Nag-ampo ko niya Galaxon. Lord, ika na bahala, Lord. Ako pamilya, 3 months na ko, wagi pa daon sa narugi kaon. No? Pagluhod na ko Galaxon, believe me or not, on the following day, ang kaso get-transfer sa laing nga section, which is gihandle ni sa Diyo, nga non, nga ngilngig, nga judge from Jerusalem. Huh? After giving our testimony and cross-examination ni Galaxon, ang judge Galaxon, decide ayon, giving a decision, nga we are all innocent. Huh? Wala na pugni Galaxon ang akong mata, nito ang akong luha sa kalipay. Ito nga nung gipaabot pa na kong 3 months before ko ni dool niya. Amen? Nga atong ginumutubag man niya anytime. Amen? Mao na kung naatay problema, dool sa Diyos si Galaxon. Because ang God ni Galaxon, when we pray, because prayer has the power to rescue someone from all kind of difficulties, hardships, and destruction si Galaxon. Amen? Huh? Is it proven and tested ni Galaxon? Ang God nga gilagaran ni Abraham, ang God nga gilagaran kaniya to, the same God nga atong nga gilagaran ni Galaxon. Amen? Mao ni Galaxon, dool ta sa pagampo. Dili na to iniglik ki Galaxon. The problem ni Galaxon kay muratag manok. Ha? Ang manok ki Galaxon kung imong gukoron, grabe makadagan ni Galaxon. Apan kung wala na yung madaganan, muhangad sa langit ni Galaxon, mulupad siya ni Galaxon. O ginana ta. Amen? Mao na atong kinaiya. Naay problema. Ato ko ni Brad Judge, kay sweldo ro niya. Ato ko ni sister, kay iyang bana abroad. No? Dool ta sa mga silingan. No? Ato ko ni sa young people, kay bago na nadawat sa trabaho, nurse na. No? Sige ta, pangukay ng kuha, no? Dool ta sa Ginoo. No? No? Daghan kayong problema, Galaxon. And I know, naka-experience mo na. Because all of us, we have the same spirit, Galaxon. No? Naka-experience na, gahi lang yung tag-o. No? Gahi lang yung ta. Amen? Mao na, ni Galaxon, dili na to i-neglect ang pag-ampo diya sa Ginoo, Galaxon. Amen? Di na to i-neglect. Kay maunay paagi, usan ang kapaagi, nga overcome na to ang discouragement. Amen? Now, number 3. Di ta maglangan. Bubo na maging ito mensahe. Amen? Number 3, we must keep on serving God. No? We must keep on serving God. Dapat sa atong pakristohanon ni Galaxon, mutubo ta. Dili ta magpabili ni Galaxon nga bata. We must be matured, Galaxon. Ha? Turn the Bible, Galaxon. And the book of 1 Corinthians chapter 3. Ha? 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 2. Brad, palayo ko, Brad.
And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as to babes in Christ. Verse 2, palihog, Brad. Verse 2. So, I have feed with you with milk, and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye be able. No? Ako i-explain, pinaagi sa example. No? Ang agila higalaysoon, ngingig na siya, king na siya sa mga langgam. No? Ang agila, taas kay na siya pananaw. Gawa sa taas niya, pananaw higalaysoon, taas kay sa maluparan higalaysoon. Pinakahay na siya nga mulupad higalaysoon. No? Ang iyang mga kuko, taas, kusgan kayo. Ang iyang sungo, grabe na siya. Grabe ang, mo nang gitawag siya higalaysoon, kay ngingig na siya makuha og pagkaon higalaysoon sa tanan nga mga langgam higalaysoon. No? Grabe ang iyang kuan ba, wat gitawag siya king sa mga langgam higalaysoon, no? Pero ang agila higalaysoon, nagsukod na siya sa gamay, bibi, no? So ang bibi higalaysoon, dili na niya pa benepisyo ang iyang pagkaagila, ang iyang capability o ang iyang abilidad sa pagkaagila, kung dili siya mutubo. Mo nagikinahanglan ni higalaysoon nga ang iyang kuko mutak-as pa, mudako pa ang iyang lawas, haron siya mahamtong adya na mabenepisyo ang iyang pagkaagila. In the same way, ang atong Pakristohano ni higalaysoon, nagkinahanglan ta nga mutubo, nagkinahanglan ta nga mumature. Kaya kung dili ta mumature di higalaysoon, dili ta makapribilehiyo sa ato ang pagkakristohanon. Gikinahanglan nga mumature ta higalaysoon. Mao bay taong ingan higalaysoon sa mong verse nga gisulatan ni Apostle Paul ang taga-Corinthian ni higalaysoon nga wala man kun ipakaon taman mo og milk, meaning to say gusto niya nga motubo ka, no? Pero itatramay ni tubo niyo, wala man mo nagpabilin mamong bata, no? Wala ta mo pakana og meat, no? Gipakaon taman mo spiritual nga mga butang higalaysoon haron motubo mo. Di dako na lang inyong edad pero wala man mo ni tubo. No, mao na point galing sa Apostle Paul higalaysoon. Mao kinahanglan ni higalaysoon nga mutubo ta. Haron atong mabenepisyo ang atong pagkakristohanon. Amen? No? Sa mangundang ta. Amen. Now, arita sa ikaupat para mangundang ta. Amen? No. Number 4, we must stay in God's way. Amen? Higalaysoon as a Christians we already found this way. Na gani ang Biblia higalaysoon nag-ingon diri sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 palihog Brad. Matthew chapter 7 verse 13 to 14 is talk about gates ni higalaysoon, no? Siya, enter ye at the straight gate, for the wide is the gate and the broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go enter at. 14 Brad, palihog. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and the few there be that find it. Higalaysoon, kitang Kristohanon, nakakaplag na ta, which is gitawag ni siya og narrow road, higalaysoon, no? Narrow road, higalaysoon, means piit, gipot, higalaysoon, no? There's restriction, higalaysoon. There is boundaries, no? So there's a parameter higalaysoon. So once higalaysoon nga naglakaw ta sa narrow ma-enter ta higalaysoon, aduna gyud mga butang higalaysoon nga dili na nato mabuhat nga gibuhat na nato sa una. No? Aduna tay mga bisyo higalaysoon nga dapat nanto tanang kuhaon higalaysoon. Amen? Aduna na mga butang higalaysoon nga dapat tong katopon higalaysoon. Mga pride higalaysoon, mao man makaguba kanang garbo nato higalaysoon, kanang kaligot-got, no? Kanang envy higalaysoon, kwaon nato higalaysoon, nanaman ta sa Dios higalaysoon. Amen? Oh, kung nagsubay ta nga dalan ni higalaysoon, mga butang ka nagli, there's something nga behind higalaysoon, nga kuhaon nato higalaysoon, no? Tungod kay ang narrow higalaysoon, na-define ka na higalaysoon, nga lisod pikot higalaysoon. Amen? Mabita ang narrow road, gitawag sa isang hard path higalaysoon. Dito nga side higalaysoon sa side sayon dito kay walay pag naatan na nito sugal, inom, barkada, bisag unsa naa dito tan apat ang narrow road higalaysoon, patro lisod nga naman tungod kay sila dili man makasabot nato, no?
Dili sila kasabot nato sa tong gugma diya sa Ginoo, sa tong pagpangalaga diya sa Ginoo higaligsoon, no? Daghan na tong mga kaila, mga friend higaligsoon, nga mo baby ay nato, mo prosecute nato higaligsoon. Mingon siya simba na mo saylo baya kas langit, no? Daghan kay minana nato, no? Pero higaligsoon, usay mo discourage tay higaligsoon, pero ayaw focus higaligsoon because we are in the winning side higaligsoon, no? At dahil higaligsoon, makita nato si Jesus Christ higaligsoon, no? We are in the winning side higaligsoon. Ang tanan natong kahago higaligsoon, pulihan na sa Dios higaligsoon, no? Mo na nga dili ta angay, we need to focus higaligsoon tungod kay we are in the right way higaligsoon, no? Gitawag siya eternal life higaligsoon, no? Eternal life, no? Kinabuhing dayon kung papilion ka bi, actually kung ang tao papilion gyud, asa ka langit impierno. Of course, arjo ka sa langit. Why mingon nga, Brad? Ato ko sa impierno, Brad, kay gusto ko ma-barbecue dito. Na gusto ko ma-oven toasty dito, no? Ang tao, gusto yun, og kanang kuan, langit. No? Ika, ganahan ka ma-barbecue ka, kaliso ng barbecue. Kana kay init, 42 degrees. Tabaw na maganita. Dinawa na ka ko sa sakay ng auto kay ang 42 sa kuwang sakyan na mahimong itiit. Pati inita, way aircon. No? Diba? Muna higaligsoon. Piliyon na to higaligsoon. Amen? No? Eternal life higaligsoon. Amen? No? Ningon ang Bible, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me higaligsoon. No? It is clear, specific in the Bible higaligsoon nga ang kaluwasan, diha lang niya higaligsoon. No? Pero maglibog ka sa Ginoo. Maglibog ka no? Sa tao. Ngut kay hangtod karon, ang tao nagtuo pagyud nga makaadto sila langit, pinaagi sa pagtabang sa kabus. Ang uban nagtuo nga makaadto sila langit, pinaagi sa pagtuman, sa kusuguan, sa kasimbahanan. Ang uban nagtuo nga pinaagi sa pagbautismo. Ang uban nagtuo pinaagi sa daghang paagi pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa maginikanan kanya. Daghang kay paagi higaligsoon, pero it is clear, specific in the Bible nga ang Biblia higaligsoon, siya gyud ang dalan higaligsoon. Amen? Kinahanglan mo create og choice mo. Kinahanglan decision higaligsoon, no? Kinahanglan posisyon pilion nato higaligsoon si Christ higaligsoon, no? Adunay story higaligsoon. Sabay sa ang pinakamubo nga istorya, ang pinakamubo nga gira higaligsoon sa kalibutan gitawag siya Anglo-Zanzibar War. Niyan hitabo ni atong August 27, 1896. Between the Greatest Britain og Zanzibar Sultanate. Niabot lang ni siya og 38 minutes to 48 minutes na humandayon ng gira higaligsoon. Pinakamubo. Og ang pinakataas higaligsoon nga gira sa kalibutan gitawag ni between the Catholic Spanish og ang Moors living nga karon gitawag na karon og Algeria, gitawag siya Morocco og Algeria higaligsoon nga niabot lang og 781 years na adayoy ni surrender higaligsoon, no? Higaligsoon sa gira higaligsoon kung walay mo surrender, wala gayoy. Kung walay mo surrender, dili mahuman ang gubat higaligsoon. Og I know higaligsoon nga matag-usa nato naigira sa atong kasing-kasing, no? I know nga dunay mga discouragement sa atong kasing-kasing higaligsoon. Nga gikinahanglan nato i-surrender higaligsoon, no? Ayaw pabutay higaligsoon nga ang Ginoo may mo surrender nimo. Sakit ba yan higaligsoon? Ang pinakabis nga buhaton higaligsoon nga ikaw mo surrender sa Dios, mao nay pinakatamis higaligsoon nga buhaton higaligsoon. Ang pag-surrender nato sa Dios higaligsoon. Tungod kay kung dili na nato i-surrender sa Dios, magka-worse ang atong problema. Magampo ta.